Boboto ba ako? Mahalaga ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa ating pagboto, pero mas mahalaga ang masasabi ng Biblia kung paano tayo dapat bumoto. Ano nga ba ang dapat at karapat-dapat isaisip sa ating pagboto ayon sa Biblia? Una, ang sabi sa atin ng Bible, ang gobyerno ay hindi ideya ng tao. Ang gobyerno ay galing sa Diyos. Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So siya ang may idea na dapat merong namamahala sa atin. Pangalawa, ang dapat i-encourage ang paggawa ng tama at i-discourage at parusahan ang paggawa ng mali. Pero sa ating kalagayan ngayon, parang baliktad, di ba? Pag gumagawa ka ng mali, ikaw pa yung good. Pag gumagawa ka ng tama, ikaw pa yung nagigipit. At pangatlo, kung babalikan natin mula sa pinakaumpisa, sa chapter 1 pa lang ng Genesis, no? Sinabi na doon na ang pamamahala sa mundo ay pinagkaloob sa tao. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Kaya kung meron tayo nakikitang disorder, meron tayo nakikitang ayaw natin, parang mali yung sistema, huwag tayo magreklamo. Tayo ang dapat gumawa ng paraan, tayo ang dapat gumawa ng solusyon. Kaya napakahalaga, pumili tayo ng leader na responsable. Kasi even God cares that we have a leader. Malinaw ang sinasabi ng Diyos sa mga nais mamahala. Malinaw ang duty na inaatang niya sa mga nais maging leader ng bansa. For the king has sent them to punish those who do wrong and to honor those who do right. Ang isang responsableng gobyerno, pinapalakas ang loob ng mga tao na gumawa ng tama at dinidiscourage ang mga tao na gumagawa ng mali at binibigyan niya ng karampatang parusa ang mga lumalabag sa batas. So mga kababayan, If you want to vote right, then you have to think smart. dapat, karapat-dapat.